Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 1689-96. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Samantala, karamihan sa mga taong naruroon sa eksena ay bumalik na rin sa kanilang katinoan. Marami sa kanila ang nagsimulang kurutin ang kanilang mga hita. Nang maramdaman nila ang sakit sa kanilang mga hita ay kumbinsido silang hindi hallucination ang kanilang nasaksihan. Si JC, ang young mansion master ng Rising Sky Mansion, ay pinatay si Gulliver sa isang suntok lamang. Itong JC. Di huwag mong sabihin sa akin na isa na siyang Mastery Refined Saint Stage powerhouse. Bagamat karamihan sa mga manunood ay hindi nagtataglay ng perceptiveness ni Zadek, Godric, at Carson, malabo pa rin nilang hulaan ito kapag naalala nila ang eksenang nasaksihan nila. Nagulat sila. Paano ito posible? Bukod sa pagkalito, pakiramdam nila ay imposible. Ang isang tao na nasa Early Refined Saint Stage isang taon na ang nakalipas ay talagang nakalusot sa Mastery Refined Saint Stage. Nagtataka sila kung paano nilinang ni JC nitong nakaraang taon. Gayunpaman, marami sa mga Sectless Cultivator ang namumula nang tumingin sila kay JC. Si Gulliver, isang malakas na powerhouse sa gitna ng mga nasa katanghaliang gulang na walang sekta na mga magsasaka, ay may pambihirang posisyon sa mga mata ng walang sekta na mga magsasaka. Bukod dito, marami sa mga walang sekta na magsasaka ang umaasa rin sa kanya. Sa distrito ng Rising Sky Mansion, bagaman ang mga Sectless Cultivator ay maaaring ituring na nasa isang estado ng kawalan ng pagkakaisa, ang ilang Sectless powerhouses ay lalabas pa rin upang pag-isahin ang mga Sectless Cultivator upang malutas ang mga problemang lumitaw. Gayunpaman, kamakailan lamang, walang natatanging Sectless Cultivator sa distrito ng Rising Sky Mansion. Dahil dito, maraming Sectless Cultivator ang umaasa kay Gulliver. Nadama nila na maaari siyang maging isang taong makakapag-isa sa mga walang sekta na magsasaka sa hinaharap. Gayunpaman, si Gulliver ay namatay. Ang kanyang kamatayan ay sumire sa kanilang pangarap. Maraming Sectless Cultivator ang sabay-sabay na tumingin kay Alvin at bumantong hininga. Isantibi ang katotohanan na hindi nila lubos na kilala si Mon, at halatang hindi niya gusto ang pagiging nasa spotlight, batay sa pakikipag-ugnayan niya kina Zadek at Godric, halatang interesado siyang sumali sa isa sa makapangyarihang puwersa. Dahil dito, hindi nila akalain na mapapalitan ni Mon si Gulliver. Nang maisip nila ito, ang mga walang sekta na magsasaka ay tumingin kay JC nang may mga titig. Parang gusto nilang putulin siya sa 1,000 piraso. Ano man ang mangyari, si Gulliver ay natalo ni JC. Sa wakas ay nagawa niyang linisin ang kanyang pangalan at baguhin ang opinyon ng masa. Hindi lang siya mas mababa kay Gulliver, isang suntok lang ang ginawa niya para patayin si Gulliver. Kung may mga taong ito ang pinakamahirap paniwalaan nang makita nila kung paano pinatay ni JC si Gulliver, ito ay walang iba kundi ang Flowary Monk at Solomon. Sila ay mula sa parehong henerasyon sa distrito ng Rising Sky Mansion, bilang mga nangungunang tao, parehong may malinaw na pag-unawa ang Flowary Monk at Solomon kung sino ang may talento sa kanilang mga kapantay, at kasama rito si JC, ang young mansion master ng Rising Sky Mansion. Gayunpaman, ang lakas na ipinakita ni JC ngayon ay nagbigay sa kanila ng kakaibang vibe. Hingal. Hingal. Nang bumalik sila sa katinoan, sabay-sabay silang napabuntong hininga. Mastery Refined Saint Stage. Nakalusot na si JC sa Mastery Refined Saint Stage. Ang katotohanan ay pareho lang silang nakagawa ng isang pambihirang tagumpay sa Mastery Refined Saint Stage hindi pa katagal. Gayunpaman, si JC na nasa likod nila sa lahat ng ito ay sa wakas ay naabutan sila. Paanong hindi sila natutulala? Matapos patayin si Gulliver, pinalitan din siya ni JC bilang bagong ringmaster. Sa sandaling ito, lumabas ang isang disipulo ng Rising Sky Mansion. Ito ay isang Mastery Pristine Saint Stage Martial Cultivator na matagal nang na-eliminate. Nang makita siya ng mga tao na lumabas, wala ni isa sa kanila ang natawa. Sa halip ay naging seryoso ang kanilang mga ekspresyon. Nakaramdam sila ng déjà vu. Ito ay katulad ng kung paano lumabas si Granger kanina. Maraming tao ang agad na naglipat ng kanilang atensyon kay JC.
Huwag mong sabihin sa akin na si JC na ito ay gustong pumatay ng tao. Adik na ba siya sa pagpatay ngayon? Hindi tulad ng dati, pagkatapos na magpakita ng lakas si JC na tila nasa Mastery Refined Saint stage, hindi na nang ahas na gawin iyon ng mga taong tumingin sa kanya kanina. Anong biro? Mabuti kung hindi nila alam ang kanyang lakas. Gayunpaman, napatunayan na ang kanyang lakas matapos patayin ni JC si Gulliver sa isang galaw lamang. Sa katunayan, ang kanyang lakas ay maaaring hindi mas mababa sa Flowery Monk at Solomon. Sa sandaling ito, walang sino man ang nag-akala na si JC ay natagalan upang lumitaw dahil natatakot siya sa Flowery Monk o Solomon. Tulad ng inaasahan ng karamihan, pinili ng disipulo mula sa Rising Sky Mansion na homanin si JC. Gaya rin ng inaasahan, inamin ni JC ang pagkatalo at na-eliminate. Sa sandaling ito, hindi na siya ringmaster, at malaya niyang homanin ang sinumang ringmaster ayon sa gusto niya. Muling dama po ang tingin ni JC kay Alvin, na naging sanhi ng pagdilim ng ekspresyon ni Alvin. Sa kasalukuyan, kahit na ang kanyang pag-unawa sa Supreme Sword Dao Mental Cultivation Method, Sovereign Heart Sword, ay lumalim at papalapit na sa ikalawang yugto, ang Sword Shadowed Heart, mahihirapan pa rin siyang labanan ang isang Mastery Refined Saint Stage Martial Cultivator kahit na may pagkakataon siyang manalo. Batay sa lakas na ipinakita ni JC kanina, masasabi ni Alvin na hindi ito kasing simple ng pagpasok sa Mastery Refined Saint Stage. Bagamat hindi siya natatakot kay JC, hindi siya lubos na nagtitiwala na siya ay mananalo. Gusto niyang homanin si Mon. Maraming tao ang nagulat nang makita nila si JC na nakatingin kay Mon. Sinisikap ba niyang patayin ang lahat ng walang sekta na magsasaka? Kanina, maaaring naramdaman ng karamihan na hindi kayang talunin ni JC si Mon. Gayunpaman, ang kanilang opinyon ay nagbago ngayon. Naisip nila kung magpasya si JC na salakayin si Mon ngayon, tiyak na mamamatay si Mon. Ang mga ekspresyon ng mga walang sekta na magsasaka sa eksena ay naging seryoso kaagad. Nagningning ang mga mata ni Carson nang makita niya si JC na nakatingin kay Alvin. Mabilis niyang ipinadala ang kanyang boses kay JC. Young Mansion Master, itong si Mon ay mas walang awa kaysa kay Gulliver. Napatay niya talaga ang dalawang mahuhusay na martial cultivator mula sa ating Rising Sky Mansion. Bagamat ang kanyang mga salita ay parang marangal at matuwid, paanong hindi alam ni JC na sinusubukan siyang gamitin ni Carson para maghiganti para kay Clifford. Sa simula, talagang binalak niyang homanin si Alvin. Gayunpaman, sa sandaling marinig niya ang voice transmission ni Carson, agad niyang ibinasura ang ideya sa ngayon. Anong biro? Isantibi ang katotohanan na siya ang Young Mansion Master ng Rising Sky Mansion, kahit na hindi siya, bilang kahalili ng Devouring Dark Devil Technique, ang kanyang mga tagumpay sa hinaharap ay walang limitasyon. Paano niya maaaring hayaan ang Grand Elder na utusan siya? Dahil dito, hindi lamang pinansin ni JC si Carson, ngunit umiwas pa siya ng tingin kay Alvin. Maraming sectless cultivator ang agad na nakahinga ng maluwag. Seryoso ang ekspresyon ni Carson. Hindi niya akalain na hindi siya papansinin ni JC. Bukod dito, kumilos siya na parang wala siyang intensyon na homanin si Mon. Gayunpaman, wala siyang magagawa kahit gaano pa siya kagalit. Bagamat siya ang Grand Elder ng Rising Sky Mansion, si JC ay ang Young Mansion Master ng Rising Sky Mansion. Sa Rising Sky Mansion, bilang anak ng Mansion Master ng Rising Sky Mansion, natural, mas mataas ang posisyon ni JC kaysa sa kanya. Di nagtagal, ang mga mata ni JC ay dumapo sa Flowery Monk. Kasabay nito ang pagkislap ng kanyang katawan, at sa isang kisap mata lang, lumitaw siya sa chess piece ng Flowery Monk, nakatayo sa tapat niya. Flowery Monk, mas mahina ako kaysa sa iyo dati. Ngayon, gusto kong patunayan na ako, si JC, ang Young Mansion Master ng Rising Sky Mansion, ang pinakamalakas na powerhouse sa gitna ng nasa edad na henerasyon sa distrito ng Rising Sky Mansion. Ang mga salita ni JC ay puno ng lakas at kumpiyansa. Sa pagharap sa tiwala na si JC, ang mabulaklak na monk ay ngumiti lamang ng walang pakialam. Young Mansion Master Brawler, nakakagulat na nakalusot ka sa Mastery Refined Saint Stage. Gayunpaman, kung sa tingin mo ay matatalo mo ako dahil lang sa nakagawa ka ng isang tagumpay, ikaw ay lubos na nagkakamali.
Sa sandaling lumabas ang kanyang mga salita sa kanyang bibig, ang kasaya sa katawan ng mabulaklak na monk ay lumundag habang ang kanyang tunay na pinagmulan ay lumabas sa kanyang katawan. Sa sandaling ito, ang hangin na nakapalibot sa flowery monk ay umaalon. Agad na naramdaman ni Zadok, Godric, at Carson's divine consciousness ang aura ng flowery monk. Sabay-sabay nilang nanlaki ang kanilang mga mata nang bumulala sila ng may pagkagulat na ekspresyon sa kanilang mga mukha, Mastery Refined Saint Stage. Bagamat hindi malakas ang kanilang mga boses, maraming tao na naruroon sa eksena ang may magandang pandinig kaya natural, narinig nila ang kanilang mga salita. Ang mga tao ay agad na tumingin sa flowery monk na may pagtataka. Tiyang mabulaklak na monk na ito ay nakalusot din sa Mastery Refined Saint Stage. Tulad ng inaasahan mula sa isa sa dalawang pinakasikat na powerhouse sa middle-aged na henerasyon sa distrito ng ating Rising Sky Mansion. Ang likas na talento at lakas ng flowery monk ay talagang kamangha-mangha. Ang flowery monk ay nakagawa na ng isang pambihirang tagumpay, iniisip ko kung si Solomon ay nakagawa din ng isang tagumpay. Kung ikukumpara kay JC, ang pambihirang tagumpay ng flowery monk ay nagulat lamang sa mga tao sa isang sandali. Nagawa nilang kumalma pagkaraan ng ilang sandali. Sa kanilang opinyon, ang flowery monk ay palaging namumukod-tangi, at siya ay isa ng intermediate refined saint stage martial cultivator mula pa kanina. Hindi gaanong nakakagulat nang malaman nilang nakalusot na siya sa Mastery Refined Saint Stage. Gayunpaman, na-curious sila kung nakalusot din si Solomon sa Mastery Refined Saint Stage. Bumangon si JC sa hangin habang nakatingin sa batang Daoist priest na nakatayo sa isa pang chess piece sa malapit bago siya nagtanong ng malakas, kung hindi ako nagkakamali, Solomon, siguradong nakagawa ka rin ng tagumpay, tama ba? Mula sa simula hanggang sa wakas, si JC ay tila hindi nagulat sa cultivation base ng flowery monk. Bukod dito, nasa mood pa rin siyang magtanong sa cultivation base ni Solomon. Sa harap ng tanong ni JC, tumango si Solomon sa kanyang ulo kahit na nanatili siyang tahimik. Agad na nagkagulo ang mga tao. Maging si Solomon ay nakalusot sa Mastery Refined Saint Stage. Sa kasong ito, nangangahulugan ito na ang Rising Sky Ranking Battle sa pagkakataong ito ay nagkaroon ng tatlong powerhouse sa Mastery Refined Saint Stage. Magaling! Napakahusay! Mukhang natuwa si JC sa sagot ni Solomon. Pagkatapos, inangat niya ang kanyang ulo para tingnan sina Zadok at Godric. Vice Mansion Master Ren, Elder Lanten, gusto kong sabay na hamanin ang flowery monk at Solomon. 1690. Vice Mansion Master Ren, Elder Lanten, gusto kong sabay na hamanin ang flowery monk at Solomon. Bagamat hindi malakas ang boses ni JC, narinig ng lahat ng naruroon sa Nimble Chess Set ang kanyang mga salita. Agad na tumahimik ang buong lugar. Nang makabawi ang mga taong naruroon sa eksena, nagkatinginan sila sa gulat. Ang ilan sa kanila ay nagpasok pa ng isang daliri sa kanilang mga tainga upang i-clear ito, sa pag-aakalang mali ang kanilang narinig. Mahal na Panginoon! Ano ang narinig lang nila? Sinabi ni JC, ang young mansion master ng Rising Sky Mansion, na gusto niyang hamanin ang flowery monk at Solomon ng sabay. Ang mga salita ni JC ay isang malaking pagkabigla sa lahat ng naruroon sa eksena. Gayunpaman, ang kanyang mga salita ay walang alinlangan na isang malaking kahihiyan sa flowery monk at Solomon. Agad na naging seryoso ang ekspresyon ng dalawa. Sa sandaling ito, gaano man kaganda ang kanilang ugali, hindi na nila ito kayang pigilan. Masyadong malayo ang ginawa ni JC sa pag-insulto sa kanila. Nang marinig ang mga salita ni JC, maging si Alvin ay nagulat. Gusto ni JC na hamanin ang dalawang Mastery Refined Saint Stage Martial Cultivator ng sabay. Nakakatawa. Ang yabang. Gusto talaga nitong si JC na hamanin ang flowery monk at Solomon ng sabay. Sa tingin ba niya mahina sila o ano? Mukhang naging confident na siya matapos makapasok sa Mastery Refined Saint Stage. Gayunpaman, bilang Mastery Refined Saint Stage Martial Cultivator, talagang sinabi niya na gusto niyang hamanin ang isang Mastery Refined Saint Stage Martial Cultivator at Dao Cultivator ng sabay. Hindi ba't naghahanap lang siya ng kamatayan? Naghahanap ng kamatayan. Ang mabulaklak na monk at Solomon ay hindi maglalakas loob na patayin siya.
Bagamat maaari silang tumakas, ang kanilang sekta ay hindi magagawa. Gaya ng sinasabi, maaaring tumakas ang monghe, ngunit ang templo ay nananatili. Kahit tumakas sila, hindi hahayaan ng Rising Sky Mansion na mawala ang Brahma Temple at Pyongyang Shrine. Nag-usap-usap ang mga tao sa eksena. Naramdaman nila na sobra ang pagpapahalaga ni JC sa kanyang sarili. Sa isiping gusto niyang hamanin ang mabulaklak na Monk at Solomon ng sabay. Maging sina Zadok at Godric ay hindi inasahan na si JC ay mayabang. Dahil dito, natahimik sila sandali. Young Mansion Master, ano ang sinusubukan mong gawin? Mabulaklak man na Monk o Solomon, silang dalawa ay malalakas na kalaban. Alam kong lubos na nabust ang iyong kumpiyansa pagkatapos mong makalusot sa Mastery Refined Saint Stage, ngunit pareho silang mga powerhouse ng Mastery Refined Saint Stage. Hindi mo sila makakapareha ng sabay-sabay. Sinabi ni Carson sa pamamagitan ng voice transmission habang sumimangot ang mukha niya. Pagkatapos niyang magsalita, hindi na niya hinintay na sumagot si JC habang tinitingnan niya sina Zadok at Godric na may pilit na ngiti sa kanyang mukha. Vice Mansion Master Ren, Elder Lanten, nagbibiro ang ating Young Mansion Master. Nagbibiro. Ang mga tao ay tumingin kay JC nang may pag-aalinlangan nang marinig nila ang mga salita ni Carson. Ang biro na ito ay hindi nakakatawa. Gayunpaman, mukhang hindi naiintindihan ni JC ang intensyon ni Carson. Sa sandaling lumabas ang mga salita ni Carson sa kanyang bibig, agad siyang sumigaw, Grand Elder, hindi ako nagbibiro. Puno ng paghamak ang kanyang tono. Namula ang mukha ni Carson nang marinig niya ito. Isinantibi niya ang kanyang pagmamalaki na tulungan si JC, ngunit hindi nagpapasalamat si JC, ngunit nisnob pa niya si Carson sa kabila ng kanyang magandang intensyon. Sa sobrang galit ni Carson ay ikinaway na lamang niya ang kanyang manggas, wala nang planong makialam sa bagay na iyon. Young Mansion Master Brawler, gusto mo talagang hamanin ang Flowery Monk at Solomon ng sabay? Mataimtim na tanong ni Zadok habang nakatingin kay JC. Vice Mansion Master Ren, huwag mong sabihing nagbibiro ka. Sumimangot si JC. Young Mansion Master Brawler, kailangan mong mag-isip ng 2 beses. Mabulaklak man na Monk o Solomon, pareho silang nasa Mastery Refined Saint Stage na katulad mo. Hindi ka mananalo sa pakikipaglaban sa dalawa sa parehong oras. Tumango rin si Godric. Salamat sa iyong paalala, Elder Lanten. Gayunpaman, nakapagdesisyon na ako, walang pakialam na sagot ni JC. Sa totoo lang, ang bagay na ito ay hindi lumalabag sa mga patakaran ng Rising Sky Ranking Battle, ngunit kung gusto mong labanan silang dalawa ng sabay-sabay, dapat silang pumayag. Kung ayaw nila, wala kaming magagawa ni Elder Lanten. Hindi namin posibleng pilitin silang makipaglaban sa iyo. Pagkatapos ng lahat, ito ay walang pag-aalinlangan na isang kahihiyan na sinabi sa kanila. Naiintindihan niya ang damdamin ng Flowery Monk at Solomon. Kung siya ang nasa posisyon nila, magagalit din siya. Isang taong natalo nila noon ang gustong kunin silang dalawa ng sabay. Ito ay isang ganap na kahihiyan. Pagkatapos ng talumpati ni Zadok, lahat, kabilang si Alvin, ay itinoon ang kanilang mga mata sa Flowery Monk at Solomon. Sa sandaling ito, kapwa ang Flowery Monk at Solomon ay may napakaseryosong ekspresyon sa kanilang mga mukha. Gayunpaman, alam nilang kailangan nilang magbigay ng sagot ngayon. Tatanggihan na sana nila ito nang talunin sila ni JC at nagsalita muna, Flowery Monk, Solomon, alam kong pareho kayong mapagmataas na tao, ngunit kung hindi ninyo tatanggapin ang hamon ko ngayon, wala akong choice kundi sabihin na lahat ng tao mula sa Brahma Temple at Pyongyang Shrine ay basura. Basura. Dapat aminin na ang mga salita ni JC ay talagang napaka-provocative. Hindi bababasa, sa sandaling ang kanyang mga salita ay lumabas sa kanyang bibig, maging ang mga tao mula sa Brahma Temple o sa Pyongyang Shrine, lahat ng kanilang mga ekspresyon ay agad na naging seryoso. Mayabang. Masyadong yabang. Senior Brother Flower, dahil siya ay napakamayabang, maaari mo ring makipagsanib puwersa kay Senior Brother Solomon at patayin siya. Tama, Senior Brother Flower. Natapakan niya ang ating mga ulo, kaya wala ka ng pakialam sa kahit ano pa. Makipagsanib puwersa ka lang kay Senior Brother Solomon at turuan siya ng hindi malilimutang leksyon.
Mabulaklak na monk, pumayag sa kanyang kahilingan. Sa mga tao ng Brahma Temple, bukod sa abot at sa mga matataas na opisyal na ang mga ekspresyon ay ganap na seryoso, ang lahat ng mga disipulo ay humalili upang hikayatin ang mabulaklak na monk. Gusto nilang sumang-ayon siya sa hamon ni JC at makipagsanib puwersa kay Solomon. Ito ay pareho din sa panig ng purong Yang Shrine. Maliban sa matataas na opisyal at ang Shrine Master ng Pure Yang Shrine na nanatiling tahimik, ang iba pang mga disipulo ay sunod-sunod ding kinukumbinsi si Solomon. Ang mga salita ni JC ay ikinalito ng maraming tao sa eksena dahil ang kanyang mga salita ay pumukaw sa dalawang fifth-rate na puwersa, ang Brahma Temple at Pure Yang Shrine. Natural, hindi malaking isyu para sa isang taong may background ni JC na pukawin ang dalawang puwersang ito. Dahil nasabi na ni JC ang mga ganoong salita, kung tatanggihan pa rin siya ng Flowery Monk at Solomon, aaminin nila na ang mga tao mula sa Brahma Temple at Pure Yang Shrine ay basura. Walang alinlangan na ito ang gusto ni JC. Sumasang-ayon ako. Sumasang-ayon din ako. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, ang mabulaklak na monk at Solomon ay walang pagpipilian kundi tanggapin ang hamon. Gayunpaman, malungkot ang kanilang mga ekspresyon nang sumang-ayon sila dito. Parehong pares ng mga mata na nakatingin kay JC ay malamig na kumikinang. Pareho silang nagpasya na turuan siya ng hindi malilimutang leksyon kahit na hindi nila siya kayang patayin. Matitiis pa rin nila ito kung pinukaw lang sila ni JC. Gayunpaman, hindi nila ito madaling balewalain ng susolan niya ang kani-kanilang sekta. Bilang isang alagad ng sekta, lalo na ang mga natatanging alagad na kumakatawan sa kanilang mga sekta, ang pagpukaw sa kanilang mga sekta ay katulad ng paghukay sa mga libingan ng kanilang mga ninuno. Hindi nagulat ang karamihan sa desisyon ng Flowery Monk at Solomon. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, kahit na ang hamon ni JC ay isang kahihiyan, pareho silang walang pagpipilian kundi ang sumang-ayon dito. Kung hindi, ito ay magiging katulad ng pag-amin na ang mga tao sa kanilang mga sekta ay basura. Nabaliw na talaga ang JC na ito. Sa tingin ba niya ay hindi na siya magagapi matapos makapasok sa Mastery Refined Saint stage? Hinahamon niya ang dalawang tao ng mag-isa. At saka, ang dalawang taong ito ay nasa Mastery Refined Saint stage din. Gusto kong makita kung magiging ganito pa rin siya ka-arrogant kapag natalo siya ng Flowery Monk at Solomon. Sa oras na iyon, sa palagay ko ay mapapahiya siya kung nais niyang lumunin siya ng lupa. Talagang inaasam kong makita siyang matatalo ng Flowery Monk at Solomon. Sa kanilang pagsasama-sama, sa palagay ko ay hindi hihigit sa 10 galaw para talunin siya. Nang marinig ng mga tao na tinanggap ng mabulaklak na monk at Solomon ang hamon ni JC, nagsimula silang magbulungan muli sa kanilang mga sarili. Nakakalungkot ang puwersa sa likod ni JC ay ang Rising Sky Mansion. Kung hindi, tiyak na papatayin siya ng Flowery Monk at Solomon. Tama. Sa presensya ng Rising Sky Mansion, kahit matalo siya ng Flowery Monk at Solomon, hindi nila siya papatayin. Sa tingin ko ay isinasaalang-alang niya ito. Kung hindi, hindi siya maglalakas loob na maglabas ng hamon sa Flowery Monk at Solomon ng sabay. Maraming tao ang nadama na ito ay hindi patas. Akala nila ay hindi maglalakas loob si JC na gumawa ng ganoong kahilingan kung wala siyang Rising Sky Mansion na sumusuporta sa kanya. Si JC ba ay talagang tiwala na kaya niyang talunin ang Flowery Monk at Solomon ng sabay? Hindi tulad ng iba, batay sa kumpiyansa at pagmamataas sa mga mata ni JC, si Alvin ay nalito. Wala siyang sagot dito. Matapos muling magkatawang tao ng 2 beses, ang kanyang paghatol ay medyo tumpak. Sa kasalukuyan, si JC ay nagmumula sa hangin ng isang tagumpay. Kung siya ay talagang sapat na malakas upang talunin ang Flowery Monk at Solomon sa parehong oras, kung gayon ang kanyang lakas ay dapat na nasa tuktok ng Mastery Refined Saint stage. Kung talagang ganoon ang lakas niya, the best case scenario for me is to come to draw with him. Imposibleng mapatay ko siya ngayon. Nadurog ang puso ni Alvin nang maisip niya ito. Isa lang ang dahilan kung bakit siya napunta sa Rising Sky ranking battle sa distrito ng Rising Sky Mansion. Ito ay para patayin si JC, ang Young Mansion Master ng Rising Sky Mansion, para matulungan niya si Nympha na mabuwag ang kanyang kasal.
Gayunpaman, tila hindi isang simpleng gawain ang pagpatay kay JC. Sana nagmamalaki na lang siya at nagpapahalaga sa sarili niya. Ngayong dumating na ito, maaari na lamang umasa si Alvin para sa pinakamahusay. Gayunpaman, naramdaman niyang medyo maliit ang pagkakataong makuha niya ang inaasahan niya. Dahil sa kadahilanang ito, ang kanyang puso ay natatakpan ng madilim na ulap na pinipilit siya. Whoosh! Ang tunog ng sipol ng hangin ay umalangaw-ngaw sa hangin habang si Solomon ay umalis sa chess piece na kinaroroonan niya at lumitaw sa kinatatayuan ng Flowery Monk. Magkatabi silang nakatayo kasama si JC na nakatayo sa tapat nila. Si JC, ang young mansion master ng Rising Sky Mansion, ay aktwal na hinamon ng Flower Monk at Solomon sa parehong oras. Dati, kahit sino sa dalawa ay madaling magka-crush sa kanya. Gayunpaman, persegido siyang hamanin ang dalawa sa parehong oras ngayon. Hindi maraming tao ang nag-isip na may pagkakataon si JC sa laban na ito. Karamihan sa kanila ay nadama na ang Flowery Monk at Solomon ay mas mataas ang pagkakataon dahil pareho ang kanilang lakas ay malawak na kinikilala ng lahat. 1691. Nagniningning ang mga mata ni JC habang nakatitig sa mabulaklak na Monk at Solomon. Dati, pareho silang may lakas na higit pa sa kanya at madaling madaig siya. Gayunpaman, ngayon, nagkusa siyang hamanin silang dalawa ng sabay sa pamamagitan lamang ng kanyang lakas. Ang kanyang hamon ay ginawa ng walang dahilan. Sa katunayan, siya ay talagang kumpiyansa, at ang kanyang kumpiyansa ay nagmula sa Devouring Dark Devil Technique. Sa nakalipas na taon, walang nakakaalam tungkol sa kanyang sariling pag-unlad maliban sa kanya. Dahil dito, naging kalmado siya mula sa simula hanggang sa huli nang makaharap niya ang Flowery Monk at Solomon. Alam niyang kahit magsanib puwersa ang mga ito, hindi talaga sila makakapareha sa kanya. Dalawa lang sila Mastery Refined Saint Stage Martial at Dao Cultivators. Ang mga taong naruroon sa eksena ay hindi napigilan ang paghinga nang makita nila si JC na nakatayo sa tapat ng Flowery Monk at Solomon. Maging sina Zadek at Godric, ang dalawang moderator ng Rising Sky Ranking Battle, ay nakatitig kay JC at sa dalawa pa ng buong konsentrasyon. Upang maging mas tumpak, ang kanilang atensyon ay halos nakatuon kay JC. Natural, hindi sila estranghero kay JC. Siya ang young mansion master ng Rising Sky Mansion, at nakita nila siya ng higit sa isang beses. Dahil dito, nagkaroon sila ng tiyak na pag-unawa sa likas na talento at lakas ni JC. Nakakagulat na ang cultivation base ni JC ay nasa Mastery Refined Saint Stage. Gayunpaman, mas nakakagulat na gusto niyang hamanin ng sabay ang Flowery Monk at Solomon. Vice Mansion Master Ren, hindi mo ba iniisip na masyado siyang mayabang? Tanong ni Godric sa pamamagitan ng voice transmission habang nakatingin kay Zadek. Isang taon na ang nakalipas, isa lang siyang early refined Saint Stage Martial Cultivator. Gayunpaman, ngayon ay nakalusot na siya sa Mastery Refined Saint Stage. Hindi ito isang bagay na matutulungan siya ng mahusay na cultivation resources ng Rising Sky Mansion. Dahil sa kadahilanang ito, sigurado akong nagkaroon siya ng hindi sinasadyang engkwentro nitong nakaraang taon. Sa pamamagitan lamang ng tiwala sa sarili na ito, ang kanyang natural na lakas. Sinabi ni Zadek sa pamamagitan ng voice transmission, kung hamanin niya ang Flowery Monk at Solomon ng isa-isa, maaaring magkaroon siya ng pagkakataong manalo. Gayunpaman, hinahamon niya silang dalawa ng sabay-sabay. Ito ay talagang tanda ng kanyang pagiging sobrang kumpiyansa at mayabang. Nagtataka ako kung anong uri ng hindi inaasahang engkwentro ang naranasan niya na naging kumpiyansa sa kanya. Tingnan mo kung gaano siya kumpiyansa. Para bang nakatitiyak siyang magagawa niyang talunin ang Flowery Monk at Solomon ng sabay, dagdag muli ni Godric. Dati, malayo siya sa pagiging may kukumpara sa Flowery Monk o Solomon. Normal na sa kanya ang pagiging mayabang at walang ingat ngayon. Hindi naman masamang matalo siya sa laban na ito. Magandang aral ito para sa kanya kaya hindi niya basta-basta minamaliit ang mga tao sa hinaharap, mataimtim na sabi ni Zadek. Tumanggaw si Godric bilang pagsang-ayon. Damn it!
Bagamat hindi tututol si Carson kung matalo si JC, naging seryoso pa rin ang kanyang ekspresyon nang makita ang eksenang ito. Ano man ang mangyari, kinakatawan pa rin ni JC ang Rising Sky Mansion. Sa sobrang yabang niya, okay lang kung manalo siya, pero kapag natalo siya, makakaapekto ito sa kanya at sa Rising Sky Mansion. Ito ay magiging dahilan upang sila ay maging puno ng biro sa distrito ng Rising Sky Mansion. Bilang Grand Elder ng Rising Sky Mansion, natural lang na hindi niya hinangad na maging katatawanan ng sekta dahil kay JC. Nakakalungkot na wala sa kanyang kontrol ang sitwasyon. Samantala, nagbubulungan ang mga tao sa paligid. Bagamat mukhang may tiwala si JC, walang sino man ang talagang mataas ang tingin sa kanya. Sa mga ringmasters, tanging si Alvin lamang ang may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. Maging ang Wine Meat Monk, Orly, Ronnie o iba pa, may bakas ng panunuya sa kanilang mga mata nang tumingin sila kay JC. Malinaw na hindi nila akalain na si JC ay may kakayahan o sapat na lakas para talunin ang Flowery Monk at Solomon ngayong pumayag na silang magsanib puwersa. JC, dahil pareho kayong lumalaban sa aming dalawa, hindi ka namin sasamantalahin. Maaari kang gumawa ng unang hakbang. Sabi ng mabulaklak na monk habang kumikinang ang kanyang mga mata sa nakakatakot. Nang magsalita siya ay nag-flutter ang kasayahan sa kanyang katawan kahit walang hangin, naglalabas ng dugong aura. Halatang seryoso siya sa laban. Hindi lang ang Flowery Monk ang galit na galit din si Solomon. Bagamat si Solomon ay isang Daoist priest at kadalasan ay napakakalma, sa sandaling ito, hindi na niya napigilan ang galit sa kanyang puso dahil sa paulit-ulit na panghihikayat at kahihiyan ng JC. Flowery Monk, Solomon, alam kong pareho kayong pinapahiya. Pero, gusto ko lang na malaman mo na iba na ang kasalukuyang ako sa dati. Dahil dito, mas mabuti kong lalabasan ka kapag inaaway mo ako. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa hindi mo babala sa inyong dalawa kapag namatay kayo. Napangiti si JC ng masama habang nakatingin sa Flowery Monk at Solomon. Batay sa kanyang mga salita, halatang plano niyang patayin ang Flowery Monk at Solomon. Dahil kapwa ang Flowery Monk at Solomon ay kailangang isaalang-alang ang Rising Sky Mansion, hindi sila nang ahas na patayin si JC sa takot sa paghihiganti mula sa Rising Sky Mansion. Gayunpaman, iba ito para kay JC. Si JC ay mayroong Rising Sky Mansion, isang pang-apat na puwersa na sumusuporta sa kanya. Natural, hindi niya kailangang matakot sa fifth rate na puwersa sa likod ng Flowery Monk at Solomon. Kahit na ang Brahma Temple at Puryang Shrine ay nagsanib puwersa, ito ay wala sa Rising Sky Mansion. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng fourth rate at fifth rate na puwersa. Gusto mong ilabas natin lahat. Tignan natin kung may kakayahan ka o wala. Si Solomon na karaniwang kalmado ay galit na galit ngayon. Mabilis na malalaman yung dalawa kung may kakayahan ako o wala. Ngumiti muli ng masama si JC. Sa sandaling lumabas ang kanyang mga salita sa kanyang bibig, ang hangin sa loob ng 100 metro na radius mula sa kanya ay nagsimulang tumulos saglit habang ang true origin ay lumabas sa kanyang katawan. Sa isang iglap lang, naging buhawi na naman. Ito ang parehong pamamaraan na ginamit niya kanina para patayin si Gulliver. Iyon ang pamamaraan ng kanyang teritoryo. Ang kanyang teritoryo ay tinawag na Typhoon Territory. Ang sino mang pumasok sa kanyang teritoryo ay matatabunan ng bagyo. Kung mas malakas ang kanyang true origin, mas malakas ang puwersa ng kanyang teritoryo. Ang buhawi na ito ay nabuo niya sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng lahat ng buhawi sa loob ng Typhoon Territory. Iyon ang pamamaraan ng kanyang teritoryo. Ang konsepto nito ay katulad ng kung paano pinagsama-sama ni Alvin ang 10,000 sword ray sa kanyang 10,000 swords territory upang maging isang espada. Hindi tulad noong kalabanan niya si Gulliver, sa pagkakataong ito, ganap na ginamit ni JC ang kanyang lakas sa mas refined saint stage nang umatake siya. Sa kasalukuyan, ang puwersa ng buhawi ay mas malakas kaysa sa buhawi na ginamit niya upang patayin si Gulliver sa isang suntok. Sa pagharap sa buhawi, maging ang mabulaklak na Monk at Solomon ay naging seryoso. Sabay na nanginginig ang katawan nila.
Sa sandaling ito, ang kasaya sa Flowery Monk at ang Dopo kay Solomon ay sabay-sabay na pumapagaspa sa hangin kasama ang kanilang true origins. Kasabay nito, nabuo ang isang teritoryo sa loob ng 100 metrong radius sa paligid ng Flowery Monk. Sa tabi niya, isa pang teritoryo ang nabuo sa loob ng 100 meter radius ng Solomon din. 1692. Nang ang Flowery Monk at Solomon ay nahaharap sa pamamaraan ng JC's territory, pinagsama nila ang bawat isa sa kanilang sariling teritoryo mula sa kanilang true origins. Ang mabulaklak na Monk's territory ay naglabas ng maliwanag na gintong liwanag. Natural, kumpara sa 10,000 Swords territory na pinagsama-sama ni Alvin gamit ang kanyang Sun True Origin, ang gininto ang liwanag na bumabalot sa Flowery Monk's territory ay hindi gaanong nakakasilaw. Ang gininto ang liwanag mula sa 10,000 Swords territory ni Alvin ay kasing liwanag ng araw, ito ay nakasisilaw at napakaganda. Kung ihahambing, ang teritoryo ng mabulaklak na Monk ay hindi gaanong nakasisilaw. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na ang kanyang teritoryo ay mahina. Malabong makita ng isa ang malabong larawan ng mga Buddha sa loob ng Flowery Monk's territory. Ang mga Buddha na ito ay lumitaw na parang mga estatwa. Ang ilan sa kanila ay nakatayo, at ang ilan sa kanila ay naka-cross-legged. Ang ilan ay matikas at kaaya-aya sa kanilang mga palad na nakadikit ng matapat habang ang ilan ay gumawa ng isang Buddha hand sign. Ito ay kapansin-pansing parang buhay. Sa isang sulyap lang, tila mayroong kahit 1,000 Buddha sa teritoryo. To send Buddha's territory. Nagtaas ng kilay si Alvin. Bagamat nakatayo siya sa malayo, nakikita pa rin niya kung gaano pambihira ang teritoryo ng 1,000 Buddhas ng Flowery Monk. Maaaring hindi ito may kumpara sa kanyang 10,000 Swords territory, ngunit ito ay isang klase pa rin sa itaas ng iba pang mga teritoryo. Ang mga estatwa ng mga Buddha ay naglalabas ng pakiramdam ng panggigipit. Ang ilan sa kanila ay may mabait na ekspresyon, ang ilan ay mukhang walang awa, ang ilan ay may ngiti, at ang ilan ay may madilim na ekspresyon na parang may utang sa kanila. Samantala, ang teritoryo ni Solomon ay pinagsama-sama rin. Lumitaw ang asul na kulay sa teritoryo ni Solomon. Ang kulay sa kanyang teritoryo ay katulad ng asul ng kanyang Dopo. Sa asul na teritoryong ito, mahinang makikita ng isa ang 2 dambuhalang espada na patuloy na gumagalaw. Ang parehong mga espada ay higit sa 30 metro ang haba at 2 metro ang lapad. Umikot sila kay Solomon sa bilis na hindi mabilis o mabagal na parang binabantayan nila siya. Ang 2 kiss teritoryo. Kasabay nito, narinig ni Alvin na may sumigaw sa malalim na boses. 2 kiss. Tumibok ang puso ni Alvin. Ang mga salitang 2 kiss ay hindi pamilyar sa kanya. Sa kanyang bayan sa lupa, sa kanyang nakaraang buhay, maraming mga tala ng Taoismo na nagbanggit ng mga salitang 2 kiss sa sinaunang at mahiwagang silangang bansang iyon. Isang prinsipyo, 2 kiss, 3 kapangyarihan, 4 na anyo, 5 elemento, 6 na harmonies, 7 bituin, 8 trigram, at 9 na palasyo. Ang lahat ng ito ay naitala sa mga aklat ng Taoismo. Bagamat hindi alam ni Alvin kung ano ang ibig sabihin ng mga ito, naalala niyang mabuti ang mga ito. Bagaman ang teritoryo ni Solomon ay hindi kasing katawa-tawa gaya ng teritoryo ng Flowery Monk, ang pares ng Yin Yang Two Kiss Sword sa loob ng kanyang Two Kiss territory ay may puwersa na hindi naman mahina. Dati, ginamit niya ang pares na ito ng Yin Yang Two Kiss Swords para madaig ang Flowery Monk's 1,000 Buddha. Isang boses ang pumasok sa tainga ni Alvin pagkaraan. Narinig ko na rin ang tungkol sa laban na iyon. Gayunpaman, narinig ko rin na ginamit ng Flowery Monk ang kanyang 1,000 Buddhist territory para pigilan ang Toki's territory ni Solomon at ginamit ang kanyang mayamang True Origin na bahagyang mas malakas kaysa kay Solomon para madaig din siya, may iba pang tumunog. Ang lakas ng Flowery Monk at Solomon ay pare-pareho sa isa't isa. Kadalasan, ang kanilang mga laban ay magtatapos sa isang tabla o ang isa sa kanila ay mananalo sa isang makitid na margin. Hindi ito lihim sa distrito ng Rising Sky Mansion. Kahit na iyon ang kaso, kung ito ay batay sa puwersa lamang, ang 2 kiss teritoryo ni Solomon ay talagang mas malakas.
Sa tingin ko, ganoon din. Ang pares ng Yin Yang Toki Sword sa Toki's territory ni Solomon ay hindi mas mababa sa sarili niyang Saint Weapon. Tama. Para sa isang okasyon tulad ng Rising Sky ranking battle na hindi pinapayagan ang paggamit ng Saint Weapon, may kalamangan siya sa paggamit ng Yin Yang Toki Sword sa sarili niyang teritoryo. Narinig ni Alvin ang talakayan sa paligid niya na nagpapahintulot sa kanya na matuto patungkol sa dalawang dambuhalang espada sa teritoryo ni Solomon. Yin Yang Toki Sword. Interesting. Ang mga mata ni Alvin ay sinanay sa Yin Yang Toki Swords ni Solomon. Sa sandaling ito, kung ito man ay ang libu-libong parang estatwa na Buddha sa Flowery Monk's Thousand Buddha Territory o ang pares ng Yin Yang Toki Swords na mabilis na umiikot sa paligid ni Solomon, pareho silang nagsimulang kumilos. Sa pagharap sa nakakatakot na buhawi na inihagis ni JC sa kanyang teritoryo, ang mga mata ng libong Buddha sa teritoryo ng mabulaklak na monk ay kumikinang. Saglit, ang 2,000 ilaw na kumikislap ay tila miniature na araw. Sa susunod na sandali, ang mga Buddha na ito ay sumisingil na parang isang kayeg ng mga trompeta. Kasabay ng malaaraw na ningning na nagbibigay liwanag sa lugar, napansin ng mga tao ang isang gintong Buddha na biglang lumitaw sa kanilang harapan nang muli silang makaramdam ng katinoan. Ang malaking gininto ang dakilang Buddha ay parang isang matayog na bundok. Maging ang malaking buhawi na inihagis ni JC sa kanyang teritoryo ay tila maliit kung ikukumpara. Hindi man lang umabot sa baywang ng gintong dakilang Buddha. Ito. Nang makita ito, natarante si Alvin. Bagamat alam niyang ito ay isang fenomeno na ginawa ng Flowery Monk, natulala pa rin siya. Ito ay dahil ito ay masyadong malaki, na nagbibigay ng isang pakiramdam ng presyon. Ang presyon ay hindi lamang nagmula sa puwersang nakapaloob sa loob ng phenomenon, ito rin ay nagmula sa laki nito. Isipin ang pagkakaroon ng isang matayog na bundok na lumilitaw sa harap ng sarili ng walang anumang babala. Nang pinagsama-sama ng mabulaklak na Monk's Thousand Buddha Territory ang gintong dakilang Buddha phenomenon na ito, ang pares ng Yin Yang Toki Swords ni Solomon ay gumalaw din. Nang malapit na ito sa gilid ng teritoryo, sinimulan nilang kainin ang enerhiya ng teritoryo sa sobrang galit, na naging dahilan upang mabilis na kumupas ang asul sa teritoryo ni Solomon. Sa ilalim ng maingat na tingin ng iba, ang pares ng Yin Yang Toki Swords na iyon ay sumailalim din sa isang nakakasira ng mundong pagbabago. Una, lumawak ang kanilang sukat. Bagamat hindi ito gaanong katawa-tawa gaya ng Great Buddha Phenomenon ng Flowery Monk, mas malaki pa rin ito kaysa sa buhawi. Ito ay kasinlaki lamang ng mga espada. Bukod dito, napansin din ni Alvin ang dalawang espadang ito na biglang sumailalim sa malaking pagbabago. Ang isa sa mga espada ay naging ganap na itim habang ang isang itim na ambon ay kumalat sa paligid, na tila malademonyo. Gayunpaman, ang aura nito ay isang maharlika at katwiran. Halata namang hindi ito aura ng demonyo. Sa kabilang banda, ang isa pang espada ay naging isang nakasisilaw na puti. Ang paligid nito ay kumikinang sa puting ningning. Ang mga may mababang cultivation base ay walang lakas ng loob na titigan ito ng diretso. Hindi kataka-taka. Nagtataka ako kung bakit ang pares ng magkaparehong espadang ito ay tinatawag na Yin Yang Toki Swords. Sa lumabas, ito ang kanilang tunay na anyo. Ang Yin Yang Toki Swords ay talagang naaayon sa kanilang mga pangalan. Nang makita ito, sa wakas ay naunawaan na ni Alvin. Biglang kuminang ang mga mata niya. Sa nangyari, ang Great Buddha Phenomenon na nabuo ng Flowery Monk's Thousand Buddhist Territory ay biglang iwinagayway ang kanang braso. Isang malakas na sampal na parang isang matayog na bundok ang nagdala ng hangin at kulog sa kanyang likuran habang humahampas ito patungo sa malaking buhawi. Sa sandaling ito, habang umalangaw-ngaw ang isang nakakabinging ingay sa hangin, ang sampal ng Great Buddha Phenomenon ay damapo sa buhawi. Dalawang alon ng malalakas na enerhiya ang nagbanggaan, na naging sanhi ng pag-vibrate ng hangin at paglabas ng mga airwave. Isang gulo ng mga unos ang bumagsak sa lahat ng direksyon, na gumagawa ng ingay na parang mga pag-iyak ng kawalan ng pag-asa.
Sa sumunod na sandali, sa ilalim ng maingat na mga mata ng iba, ang Great Buddha Phenomenon na parang matayog na bundok ay biglang yumanig bago ito nabasag. Barf! Kasabay nito, agad na nag-drain ang mga kulay sa mukha ng Flowery Monk. Sa sandaling ibukan niya ang kanyang bibig, sa mukha siya ng isang bibig ng maitim na dugo. Halata naman na nasugatan siya ng husto. Tungkol naman sa buhawi, halos kumupas na ito matapos masampal ng Great Buddha Phenomenon. Gayunpaman, kakaiba na si JC na nasa Mastery Refined Saint stage din ay hindi nagdusa ng anumang pinsala, hindi katulad ng Flowery Monk. Sa halip, muling nanambalik ang lakas ng buhawi na tila maglalaho. Ay ito. Nang makita ito, ang mga mata ng Flowery Monk ay naging kasing laki ng mga platito. Hindi naniniwala ang nakasulat sa buong mukha niya. Hindi lang siya. Pati ang mga manunood ay natulala. Ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito na kahit na pareho silang Mastery Refined Saint Stage Martial Cultivators, ang lakas ng Flowery Monk ay talagang mas mababa kaysa kay JC. Whoosh! Whoosh! Gayunpaman, hindi nagtagal ay nagambala ang nalilitong mga tao sa tunog ng dalawang espada na sumisipol sa himpapawid habang ito ay humahampas sa kalangitan. Sa nangyari, si Solomon ay gumawa ng kanyang hakbang gamit ang kanyang yin-yang two-key swords. Ang dalawang espada na itim at puti ay naghiwa-hiwalay sa kalangitan, na nagdulot ng hangin at kulog. Ang daloy ng hangin ay tila huminto din sa kanyang pagkakasunod. Natural, hindi talaga ito huminto, sadyang napakabilis ng takbo ng mga dambuhalang espada na tila ba huminto ang daloy ng hangin. Sa sumunod na sandali, ang yin-yang two-key swords ni Solomon ay nakipagsagupaan sa buhawi ng JC na nagsimulang walisin muli. Dapat sabihin na sa mga tuntunin ng nakakasakit na kakayahan, ang yin-yang two-key swords ni Solomon ay higit na mas malaki kaysa sa Flowery Monk's Great Buddha Phenomenon. Sabay-sabay na tumakas ang dalawang espada, at nabasag ang buhawi sa loob lamang ng ilang segundo. Ang yin-yang two-key swords, sa kabilang banda, ay mayroon pa ring matagal na puwersa. Napakalakas ng pag-atake. Natuwa ang puso ng maraming tao nang makita nila ito. Ang yin-yang two-key swords ni Solomon ay medyo nakabukas ng mata sa karamihan. Agad namang ngumiti ang mga tao mula sa Puryang Shrine. Hindi nila kailangan ang Flowery Monk. Ang Solomon lang ng Puryang Shrine ay sapat na para madaig si JC, ang Young Mansion Master ng Rising Sky Mansion. Nang inakala ng lahat na natalo ni Solomon si JC, napapanahon ang boses ni JC, Solomon, ang iyong yin-yang two-key swords ay talagang makapangyarihan. Gayunpaman, oras na para wakasan ito. Ang boses ni JC ay naglalaman na ngayon ng mga pahiwatig ng kasamaan at lamig, na naging dahilan upang ang mga taong nakarinig nito ay manginig ng walang dahilan. Bago pa nila napagtanto kung ano ang nangyayari, naramdaman nila ang isang aura na mas nakakatakot kaysa dati na lumabas sa katawan ni JC. Sa isang sandali, isang mas malakas at malawak na buhawi na sinalubong ng isang karumaldumal na Devil Chi ay tumakas sa isang nakakatakot na bilis. Napakabilis nito na kahit ang Flowery Monk at Solomon ay hindi makapag-react sa oras. 1693. Maging si Alvin ay hindi namalayan ang biglaang pagbabago sa sitwasyon. Ito ay dahil ang kanyang isip ay kasalukuyang nag-iisip ng iba. Matagal pa bago ang yin-yang two-key swords ni Solomon ay tumakas sa buhawi na inihagis ni JC, ang atensyon ni Alvin ay nakatuon lamang sa yin-yang two-key swords. May napansin siya sa yin-yang two-key swords. Ang isang bagay na napansin niya ay iba sa kanyang pangunawa sa sword daw hanggang ngayon. Nang tingnan niya ang yin-yang two-key swords, tila may naintindihan siya mula rito. Mayroong maraming pares ng yin-yang two-key swords na nag-cross sa kanyang isipan. Ang bawat pares ng yin-yang two-key swords ay may iba't ibang hanay ng mga aksyon. Kahit na magkaiba sila, ang sword daw ay tila pareho. Sa sandaling ito, ang ilan sa mga hadlang na nakatagpo niya sa Supreme Sword Dao Mental Cultivation Method, Sovereign Heart Sword, ay nalutas kaagad. Ang huling patong ng balakid ay nalagpasan ng ganoon lang. Ang ikalawang yugto ng Sovereign Heart Sword, ang Sword Shadowed Heart. Sa sandaling ito, opisyal na naunawaan ni Alvin ang yugtong ito ng Sovereign Heart Sword.
Ito ay isang buong bagong yugto. Ito ay isang mas malakas na yugto. Kapag si Alvin ang nagsumite ng discarding ito ay magiging napakalakas na maihahambing ito sa nakakasakit na pamamaraan ng isang ordinaryong Heaven Rank Saint Grade martial tactic. Ito ay ganap na naiiba sa nakakasakit na pamamaraan ng isang Earth Rank Saint Grade martial tactic. So ganito talaga. Sword Shadowed Heart. Nang bumalik si Alvin sa kanyang katinoan, bumungad sa kanyang mukha ang realisasyon. Kasabay nito, ang isang mahinang nakikitang sword chi ay lumabas sa kanyang katawan ng malupit. Habang nakatayo siya doon, tila ang buong pagkatao niya ay naging isang walang kapantay na matalas na espada. Gayunpaman, laking gulat niya nang bigla siyang tumahimik. Paanong hindi siya nabigla? Ito ay dahil napansin niya na pagkatapos na madaig ng Yin Yang Toki swords ni Solomon ang malawak na buhawi na inihagis muli ni JC, hindi lamang si JC ay hindi natalo, ngunit naglabas din siya ng mas malakas na aura mula sa kanyang katawan. Bukod dito, ang aura ay isang bagay na pamilyar kay Alvin. Nang magsimulang mabalisa ang Devil Seal tablet sa kanyang spatial ring, nataman siya ng isang realisasyon. Devil Cultivator. Ang JC na ito ay talagang isang Devil Cultivator. Sandali lang. Siya. Tinatago niya ang kanyang lakas. Baka sa mukha niya ang takot nang maisip niya ito. Nang itago ni JC ang kanyang lakas, siya ay nasa Mastery Refined Saint stage. Gaano siya kalakas kung hindi niya itinatago ang kanyang lakas? Kahit na naiintindihan na ni Alvin ang ikalawang yugto ng Supreme Sword Dao Mental Cultivation Method, ang Sovereign Heart Sword, at ang kanyang lakas ay tumaas ng husto, natatakot pa rin siya dito. Nang bumalatay ang takot sa mukha ni Alvin, sina Zadek, Godric, at Carson na mga unang nakaalam sa nangyayari ay mayroon ding nakakatakot na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Natarante sila nang makita nilang si JC ay hindi lamang naglalabas ng isang mas malakas na True Origin, ngunit ang kanyang True Origin ay sinamahan din ng Devil Chi. Sa kasalukuyan, si JC ay parang ibang tao kumpara sa dati. Samantala, ang malaking buhawi na lumitaw ay biglang naging mas malakas. Bukod dito, naglalabas din ito ng Devil Chi. Ang buhawi ay kasing taas na ngayon ng Great Buddha Phenomenon na nabuo ng Flowery Monk's Thousand Buddhist Territory. Nagwawalis ito patungo sa Flowery Monk at Solomon sa bilis na napakabilis. Sa pagharap sa bilis ng buhawi, kapwa ang Flowery Monk at Solomon ay pinigilan hanggang sa malagutan ng hininga. Whoosh! Whoosh! Agad na bumungad sa kanilang dalawa ang kakilakilabot ng may pumasok na nakakatakot na kaisipan sa kanilang isipan. Tiang rurok ng Pinong San Stage. Tiang JC na ito ay talagang nakalusot sa tuktok ng Pinong San Stage. Nagkaroon lang sila ng oras para pag-isipan ito, wala silang oras para isipin kung kailan naging Devil Cultivator si JC. Nang matuklasan nila ang kasalukuyang lakas ni JC at ang nakakatakot na pamamaraan na ginawa niya, isa na lang ang natitira sa kanilang isipan. Umalis. Sa sandaling ito, pareho silang nagsimulang tumakas sa iba't ibang direksyon. Nang tatakas na sila, ang Yin Yang Toki swords ni Solomon ay nawasak din ng malakas na buhawi na iyon. Hindi nabawasan ang lakas ng buhawi habang patuloy itong tumatakas sa bilis ng kidlat sa Flowery Monk at Solomon na tumatakas para sa kanilang buhay. Senior Brother Flowery Monk. Ang grupo ng mga tao ng Brahma Temple ay nanambalik ang kanilang katinoan, at sunod-sunod na bumungad sa kanilang mga mukha ang takot. Natuklasan din ng abot ng Brahma Temple ang totoong cultivation base ni JC. Seryoso ang kanyang ekspresyon habang nag-aalala sa Flowery Monk na tumatakbo para sa kanyang buhay. Ito ay halos kapareho ng Puryang Shrine. Gayunpaman, ang abot at ang mga tao mula sa Brahma Temple na mga tao ay naging mas kilabot pagkatapos. Ito ay dahil nakita nila ang buhawi na naglalabas ng karumal-dumal na Devil Chi na naabutan ng Flowery Monk. Bukod dito, ang kanyang buong pagkatao ay nilamon ng buhawi. Sa sandaling nawala siya, lumitaw ang ambon ng dugo sa langit. Namatay ang mabulaklak na monk. Hindi. Ang abot ng Brahma Temple ay nanlamig, ang kanyang mukha ay naging ganap na mapatla.
Ang kanyang direktang alagad na pinakamataas na inaakala niya at itinuturing niyang pag-asa sa hinaharap ng templo ng Brahma, ay namatay. Hindi niya ito matanggap, ngunit ang madugong eksena sa kanyang harapan ay pinilit niyang tanggapin ang katotohanan ito. Maraming tao ang napabuntong hininga nang makita ang Flowery Monk na naging ambon ng dugo sa isang kisap mata. Gayunpaman, walang umimik dahil ang lahat ng atensyon nila ay nakatuon na kay Solomon. Dapat aminin na si Solomon ay mas mapalad kaysa sa Flowery Monk. Dahil sa nasugatan ng Flowery Monk, nabawasan ang kanyang bilis kapag tumakas. Si Solomon, sa kabilang banda, ay hindi nasugatan sa unang lugar. Bagamat nawasak ang kanyang yin-yang Toki swords, nasugatan lamang siya pagkatapos niyang makatakas sa malayo. Dahil dito, nakatakas siya sa buhawi. Gayunpaman, pinalipad pa rin siya ng nakakatakot na enerhiya sa gilid ng buhawi. Barf! Sa sandaling ibukan ni Solomon ang kanyang bibig, agad siyang samuka ng napakalaking subo ng dugo. Lalo siyang nasugatan, at ang kanyang mukha ay lubos na namutla. Siya ay nag-hover sa hangin sa sobrang kahirapan. Nanginginig ang katawan niya na parang babagsak na siya. Solomon, aminin ang pagkatalo ngayon din. Sa sandaling ito, napansin ng Shrine Master ng Pyongyang Shrine ang layunin ng pagpatay na kumikislap sa mga mata ni JC. Nanlamig agad ang puso niya. Malakas siyang sumigaw para paalalahanan si Solomon, sa takot na siya ay mapatay kapag siya ay huli sa pag-amin ng pagkatalo at sumunod sa mga yapot ng Flowery Monk. Ang kahalagahan ni Solomon sa Pyongyang Shrine ay halos katulad ng kung gaano kahalaga ang Flowery Monk sa Brahma Temple. Sa Shrine Master ng Pyongyang Shrine, lahat ng sumunod sa kanya dito ay maaaring mamatay ngunit hindi si Solomon, ang pag-asa ng Pyongyang Shrine. Kung nagawang lumakas ni Solomon sa hinaharap, tiyak na maakay niya ang Pyongyang Shrine sa kaluwalhatian. Baka mapangunahan pa niya ang Pyongyang Shrine para palitan ang Rising Sky Mansion at maging isang fourth-rate na puwersa. Dahil dito ay ayaw ng Shrine Master ng Pyongyang Shrine na mamatay si Solomon kahit na may kaunting pag-asa. Samantala, matapos marinig ni Solomon na higit na nasugatan at natarante sa cultivation base ni JC sa tuktok ng Refined Saint Stage ang paalala ng kanyang guro, bigla siyang nanambalik. Sa sobrang kahirapan, ibinuko niya ang kanyang bibig para sabihin, inaamin ko. Sa kasamaang palad, bago lumabas ang salitang pagkatalo, sa kanyang bibig, isang bahid ng itim na liwanag ang sumilay sa kalangitan. Ang bilis ng bahid ng itim na liwanag na ito ay hindi mas mabagal kaysa sa bilis ng buhawi. Ang bahid ng itim na liwanag ay kumislap at nag-iwan ng madugong butas sa pagitan ng mga kilay ni Solomon. Ang mga mata ni Solomon na orihinal na puno ng sigla ay biglang nawalan ng liwanag, at ang kanyang katawan ay nanginginig bago ito agad na bumagsak mula sa langit. Kahit na may paalala mula sa Shrine Master of Pyongyang Shrine, huli pa rin si Solomon sa pag-amin ng pagkatalo. Ang kakulangan ng isang salita ay naging dahilan upang siya ay ipadala sa kabilang mundo, na sumunod sa mga yapot ng Flowery Monk. Ang dalawang pinakanamumukod tanging tao sa gitnang gulang na henerasyon sa distrito ng Rising Sky Mansion ay namatay sa kamay ng isang tao. Bukod dito, ang taong ito ay dating isang taong natalo nila sa nakaraan. Solomon. Senior Brother Solomon. Nang mamatay si Solomon, natakot ang mga tao mula sa Pyongyang Shrine, lalo na ang Shrine Master. Nababalisa na siya noon pa nang makita niyang namatay si Solomon, agad na umitim ang kanyang paningin. Ang kanyang vital energy at dugo ay dumiretso sa kanyang puso at naging dahilan ng pagsuka niya ng dugo. Kung hindi dahil sa katotohanan na mayroon siyang makapangyarihang cultivation base, baka nahimatay na siya. Samantala, namayani ang katahimikan sa eksena. Ang atensyon ng lahat ay kay JC. Bagamat si JC ay ang Young Mansion Master ng Rising Sky Mansion, at ang mga bagay na nasa kanyang mga kamay ay malamang na hindi mas mababa sa Flowery Monk o Solomon, pinanatili pa rin niya ang spatial rings ng Flowery Monk at Solomon bilang mga trepeyo ng digmaan. Paano ito posible? Si JC, ang Young Mansion Master ng Rising Sky Mansion, ay natalo noon ng Flowery Monk at Solomon. Kahit sino sa kanila ay madaling durugan siya. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, pareho silang pinatay niya kahit na nagsanib puwersa sila.
Kung hindi ko ito nasaksihan ng sarili kong mga mata, hindi rin ako maniniwala sa ganoong katawa-tawang bagay. Maaari bang may magsabi sa akin kung nananaginip ako o hindi? Imposible. Imposible. Maraming tao ang nagsimulang bumulalas ng malakas nang makabawi sila sa kanilang katinoan. Lahat sila ay natarante sa lakas ni JC. Isang taon na ang nakalipas, si JC ay isa lamang early refined saint stage martial cultivator. Dati, ang kanyang cultivation base sa Mastery Refined Saint Stage ay nakakalito sa maraming tao. Naisip nilang lahat na malamang ay nagkaroon siya ng hindi inaasahang pagkikita. Sa opinyon ng karamihan, hindi ka panipaniwala ang pagpunta mula sa Early Refined Saint Stage hanggang sa rurok ng Refined Saint Stage sa loob ng isang taon. Gayunpaman, nanatili ang katotohanan batay sa lakas na ipinakita ni JC kanina. Hindi ko alam na Devil Cultivator ni JC. Pagkaraan ng isang taon, nahulog na talaga siya sa Devil Daw at naging Devil Cultivator. Naging malungkot ang mga ekspresyon ng maraming tao nang mapagtanto nilang si JC ay isang Devil Cultivator. Kahit na siya ay naging Devil Cultivator, mukhang malayo pa rin para sa kanya na umakyat sa tuktok ng Refined Saint Stage mula sa Early Refined Saint Stage sa loob lamang ng isang taon, tama ba? Maraming tao ang nagsisigawan. Talagang malayo ito. Gayunpaman, ito ang mahirap na katotohanan. Kung hindi siya nakarating sa tuktok ng Refined Saint Stage, hindi magiging posible para sa kanya na patayin ang Flowery Monk at Solomon ng ganito kadali. Hindi ako makapaniwala na nakapasok na si JC sa tuktok ng Refined Saint Stage. Sa pagkakataong ito, malamang na nagpigil siya ng kaunting lakas noong pinatay niya si Gulliver at noong una niyang labanan ang Flowery Monk at Solomon. 1694. Hindi ba halata iyon? Kung hindi siya nagpakita ng awa sa sandaling kumilos siya, ang Flowery Monk at Solomon ay malamang na hindi magkakaroon ng pagkakataon. Marahil, ang dahilan kung bakit niya pinahintulutan ang Flowery Monk at Solomon na gumawa ng kanilang mga hakbang ay upang lokohin sila. Kung iisipin, akala ko ay na-overestimated ni JC ang kanyang sarili noong una. Hindi ako makapaniwala na isa talaga siyang Devil Cultivator na nakarating sa rurok ng Refined Saint Stage. Tama. Kung ipinakita niya ang kanyang lakas sa tuktok ng Refined Saint Stage sa simula, hindi namin akalain na siya ay mayabang sa paghamon sa Flowery Monk at Solomon ng sabay. Sa tingin ko sinadya niya ito. Kung naipakita niya ang kanyang lakas sa tuktok ng Refined Saint Stage noong nakipag-away siya kay Gulliver, maaaring hindi tanggapin ng Flowery Monk at Solomon ang kanyang hamon kahit na pinapayagan silang magsanib puwersa. Mayroon kang punto. Sa kasong ito, tila si JC ay may nakakatakot at mapanlinlang na pag-iisip. Sa Nimble Chess Set, nagbulungan ang mga tao tungkol sa cultivation base ni JC. Sa kasalukuyan, sina Zadek, ang Vice Mansion Master ng Sky Hurdle Mansion, si Godric, ang Second Elder ng Raging Wave Mansion, at si Carson, ang Grand Elder ng Rising Sky Mansion ay nakatingin din kay JC na may pag-aalinlangan. Hindi sila pamilyar sa mga Devil Cultivator. Bukod dito, marami rin silang kilala na Devil Cultivator at ang bilis ng pag-cultivate ng Devil Cultivator ay mas mabilis kaysa sa ordinaryong Martial o Dao Cultivator. Gayunpaman, kahit na si JC ay isang Devil Cultivator ngayon, isang taon lang ang inabot niya para makaakyat sa tuktok ng Refined Saint Stage mula sa Early Refined Saint Stage. Ang kanyang pag-unlad ay lubhang na alarma sa kanila. Anong uri ng napakalaking pag-unlad ito? Kahit na siya ay isang Devil Cultivator, hindi pa nila narinig ang isa na maaaring tumawid sa tuktok ng Refined Saint Stage mula sa Early Refined Saint Stage sa loob lamang ng isang taon. Kahit na sa mga malalakas na puwersa sa Upper Province ng Dao Martial Saint Land, hindi ko akalain na maraming tao ang maaaring umunlad ng napakabilis sa loob lamang ng isang taon, tama ba? Paano mabilis na umunlad si JC? Tama. Nagtataka ako kung anong uri ng fortuitous encounter ang naranasan niya. Sa kasamaang palad, malamang na wala siyang sasabihin tungkol dito. Dahil siya ang Young Mansion Master ng Rising Sky Mansion, hindi natin siya mapipilit na sabihin sa atin.
Sina Zadek at Godric ay nagpalitan ng tingin sa isa't isa habang sila ay nakikipag-usap gamit ang voice transmission. Talagang naguguluhan sila sa pag-unlad ni JC sa isang taon na ito. Nagtataka sila kung ano ang hindi inaasahang pagkikita niya ngayong taon, ngunit alam nilang hindi sasabihin ni JC sa kanila kahit nagtanong sila. Ang lahat ay makasarili, pabayaan ang katotohanan na hindi sila mula sa Rising Sky Mansion. The peak of the refined saint stage. Sa di kalayuan, ang ekspresyon ni Alvin ay lalong naging malungkot habang nakatitig kay JC. Sa orihinal, sa sandaling iyon nang maunawaan niya ang ikalawang yugto ng Supreme Sword Dao Mental Cultivation Method, Sovereign Heart Sword, tiwala siyang kaya niyang patayin si JC. Naturally, iyon ay noong naisip niyang si JC ay nasa Mastery Refined Saint stage. Bagamat naintindihan na niya ang ikalawang yugto ng Sovereign Heart Sword, hindi siya nang ahas na sabihin na 100% ang tiwala niya na kaya niyang talunin si JC na nasa tuktok ng Refined Saint stage. Ito ay isang magandang bagay na nagawa kong maunawaan ang ikalawang yugto ng Sovereign Heart Sword sa oras. Kung hindi, maituturing akong swerte kung hindi niya ako nagawang patayin. Imposibleng mapatay ko siya. Itinuring ni Alvin ang kanyang sarili na maswerte nang naisip niya ito. Gayunpaman, hindi nakalimutan ni Alvin kung paano niya nagawang makalusot sa ikalawang yugto ng Sovereign Heart Sword. Tumingin siya sa lugar kung saan pinatay si Solomon, at naisip niya sa kanyang sarili, Solomon, ang iyong yin-yang Toki Swords ang nagbigay daan sa akin na maunawaan ang ikalawang yugto ng Sovereign Heart Sword. Huwag kang mag-alala, papatayin ko siya para ipaghiganti ka. Tumingin si Alvin kay JC habang ang kanyang mga mata ay kumikinang ng maliwanag. Matapos maunawaan ang ikalawang yugto ng Sovereign Heart Sword, hindi siya natakot na labanan si JC na nakalusot sa tuktok ng Refined Saint stage. Gayunpaman, hindi siya kumpiyansa na kaya niyang patayin siya. Batay sa kanyang paghuhusga, hindi dapat masyadong malawak ang agwat sa pagitan niya at ng lakas ni JC kung hindi sila aasa sa mga panlabas na puwersa. Kahit na siya ay mas malakas, hindi siya magiging mas malakas. Desidido si Alvin na labanan si JC sa pagkakataong ito dahil ito ang pinakamagandang oras para patayin siya at lutisin ang krisis ni Nympha. Kung namatay si JC sa labas ng Rising Sky ranking battle, tiyak na isasama nito ang Green Wave Han Mansion, at iyon ay isang bagay na ayaw niyang makita. Kung hindi, hindi siya mag-isang pumunta rito para sumali sa Rising Sky ranking battle. Ang dahilan kung bakit gustong patayin ni Alvin si JC noong una ay dahil kay Nympha. Gayunpaman, bahagi ng dahilan ngayon ay dahil din kay Solomon. Bagamat sila ni Solomon ay mga estranghero, hindi direktang tinulungan siya ni Solomon. Ito ay isang pabor na kailangan niyang bayaran. Sa lahat ng panahon, si Alvin ay isang taong hindi gustong umutang ng pabor sa mga tao, lalo pa sa isang pabor mula sa isang patay na tao. Dahil dito, mas naging determinado siyang patayin si JC para ibalik ang pabor na ito. Mas naging determinado rin ang kanyang tingin. Talagang nakalusot si Young Mansion Master sa titugatog ng Refined Saint stage. Nagkagulo rin ang mga tao mula sa Rising Sky Mansion. Dahil sila ay mula sa Rising Sky Mansion, mas alam nila ang tungkol kay JC kaysa sa iba. Dahil dito, lalo silang natarante kumpara sa ibang tao. Ngayon lang sila nagkamalay. Natural, ito ay dahil din sa kanilang cultivation base ay hindi sapat na mataas. Si Carson, ang Grand Elder ng Rising Sky Mansion, ay matagal nang nawala sa kanyang pagkatulala. Nakapasok na siya sa tuktok ng Refined Saint stage. Ang mga kalamnan sa lumang mukha ni Carson ay nanginginig, at ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwala. Talagang wala siyang ideya kung paano si JC na nasa early Refined Saint stage lamang noong isang taon ay umakyat sa tuktok ng Refined Saint stage pagkatapos ng isang taon. Ito ay lampas sa kanyang saklaw ng pangunawa. Bagamat hindi niya ito naiintindihan, hindi ito naging hadlang sa kanyang pagiging interesado sa hindi inaasahang pagkikita ni JC. Pagbalik ko sa Rising Sky Mansion, kailangan kong makipagsanib puwersa sa iba pang mga elder at ilang Vice Mansion Masters para pilitin siyang sabihin sa amin ang tungkol sa kanyang hindi inaasahang pagkikita.
Marahil, mabilis din tumaas ang lakas ko kung makakatagpo rin ako ng kaparehong hindi inaasahang pagkikita. Sa sandaling naisip niya ito, ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng masigasig. Ang kalungkutan na naramdaman niya sa pagkamatay ng kanyang apo, si Clifford, ay nawala na rin sa ngayon. Ang mga tao mula sa Rising Sky Mansion na sa wakas ay natigilan sa kanilang pagkatulala ay nagulat sa cultivation base ni JC, at ang kanilang mga mata ay naglalaman ng iba't ibang uri ng emosyon nang tumingin sila kay JC. JC, hindi ako makapaniwala na nalampasan mo na ang rurok ng Refined Saint stage. Naniniwala ako na lahat ng naruroon sa eksena ay dapat na curious kung paano mo nagawang umakyat sa tuktok ng Refined Saint stage mula sa early Refined Saint stage sa loob lamang ng isang taon. I wonder if you can explain it to us. Prangkang tanong ni Zadek habang nakatingin kay JC. Bagamat alam niyang malabong sagutin siya ni JC, hindi pa rin niya maiwasang magtanong. Nang marinig ang mga salita ni Zadek, tumingin din si Godric kay JC. Magkahalong curiosity at anticipation ang ekspresyon niya. Maging ang mga tao mula sa Rising Sky Mansion, Carson, ang Grand Elder ng Rising Sky Mansion, at lahat ng iba pa, kabilang si Alvin, ay lumingon din kay JC. Ang grupo ng mga tao mula sa Brahma Temple at Puryang Shrine, kasama ang Abbot at ang Shrine Master, ay tumingin din kay JC. Sa gitna ng galit at puot sa kanilang mga mata, bakas din ang pag-uusisa. Maliwanag na curious din sila tungkol sa hindi inaasahang pagkikita ni JC noong nakaraang taon. Walang sino man ang hindi nag-uusisa tungkol sa hindi inaasahang pagkikita ni JC noong nakaraang taon. Masyadong katawa-tawa ang katotohanang nakapasok siya sa tuktok ng Refined Saint stage mula sa early Refined Saint stage. Sa di kalayuan, ang kuba na binata na sumunod kay JC dito ay may mapang-asar na ekspresyon sa kanyang mukha. Nakaramdam siya ng pagmamalaki nang makita niya kung paano lumipat ang limelight sa kanyang young mansion master. Maaaring wala siyang anumang posisyon sa Rising Sky Mansion, ngunit siya lang ang taong nakakaalam ng sikreto ng kanyang young mansion master. Bagamat alam niya ang sikreto ng kanyang young mansion master, hindi siya naglakas loob na ibunyag ito dahil nanumpa siya sa panunumpa ng parusang kidlat. Kung siya ay salungat sa kanyang mga salita, siya ay hahampasin hanggang sa kamatayan ng 99 Heavenly Tribulation. Vice Mansion Master Ren, alam ko kung ano ang iniisip ninyong lahat. Inaamin ko na nagkaroon talaga ako ng fortuitous encounter nitong nakaraang taon. Gayunpaman, hindi na maibabalik ang isang fortuitous encounter. Nagkataon lang na maswerte ako, mahinahong sabi ni JC habang nakatingin sa kanya ang lahat. Sayang naman. Nang marinig iyon, agad na bumantong hininga si Zadek. Walang nakakaalam kung talagang naniniwala siya sa mga salita ni JC. Naturally, hindi mahalaga kung maniwala siya o hindi. Matapos patayin ang Flowery Monk at Solomon, si JC ay naging ringmaster muli. Samantala, ang maliwanag na araw sa abot tanaw ay nagsimula na ring lumipat sa kanluran. Darating ang gabi sa loob ng 2 oras. Matapos maging ringmaster si JC, mayroon pa ring ilang ringmaster sa eksena. Isang early Refined Saint stage na walang sekta na cultivator na ang lakas ay mas malakas ang dumating at naging huling ringmaster. Kasabay nito, isa pang 2 early Refined Saint stage martial at Dao cultivators na ang lakas ay medyo malakas ang natalo kay Granger at isa pang disipulo ng Rising Sky Mansion, na epektibong pinalitan sila bilang ringmasters. Maraming tao ang napabuntong hininga nang makita nila ito. Kahit na ang Flowery Monk at Solomon ay hindi kasing lakas ng kasalukuyang JC, makapasok sana sila sa top 4 nanograms Rising Sky ranking nang walang anumang problema kung hindi sila namatay. Nakakalungkot na pareho silang namatay. Natural, naisip nila na magiging madali para sa Flowery Monk at Solomon na makapasok sa top 4 nanograms Rising Sky ranking ay dahil kay Alvin, o sa mas tumpak, Mon. Bagamat 2 beses lang lumaban si Alvin, madali niyang napatay si Clifford, ang apo ni Carson, ang Grand Elder ng Rising Sky Mansion. Iyon ay higit pa sa sapat na patunay ng kanyang lakas. Siya ay maaaring isang outstanding powerhouse sa Intermediate Refined Saint stage na malapit na sa Mastery Refined Saint stage o isang Mastery Refined Saint stage powerhouse.
Maya-maya, may sumulyap kay Alvin bago sumulyap kay JC at Bamulong, ang isa sa dalawang disipulo ng Rising Sky Mansion na pinatay ni Mon ay apo ng Grand Elder ng Rising Sky Mansion. Siguro kung si JC, ang young mansion master ng Rising Sky Mansion, ay lalaban kay Mon o hindi. Kahit hindi malakas ang boses niya, narinig pa rin ng lahat. Nagsimulang lumipad ang mga mata ng lahat sa pagitan nina Alvin at JC. Maging si Carson ay sabik na nakatingin kay JC. Bagamat pakiramdam niya ay aaminin kaagad ni Mon na pumatay sa kanyang apo ang pagkatalo kung hahamunin siya ni JC, umaasa pa rin siyang hamanin ni JC si Mon na ibaba siya sa isang bingo. Para naman kay Mon, natural na makakahanap siya ng pagkakataon na patayin siya sa hinaharap. Kahit na sumali si Mon sa Sky Hurdle Mansion o Raging Wave Mansion, tiyak na makakahanap siya ng pagkakataong maghiganti para sa kanyang apo. Kahit hindi niya ako hamanin, gusto ko siyang hamanin. Napangiti si Alvin habang nakatingin kay JC nang mapansin niyang ang mga mata ng lahat ay nasa kanya at kay JC. 1695. Ang dahilan kung bakit pumunta si Alvin dito para lumahok sa Rising Sky Ranking Battle ay para patayin si JC, ang young mansion master ng Rising Sky Mansion. Natural, si Alvin lang ang nakakaalam nito. Nang ang grupo ng mga tao ay nag-iisip kung hahamunin ni JC si Alvin o hindi, sa wakas ay inilipat ni JC ang kanyang tingin kay Alvin. Para sa kanya, ang walang kaalam-alam na binata na ito na tinatawag na Mon ay isa lamang sectless cultivator. Sa totoo lang, nang malaman niyang pinatay ni Alvin si Clifford, hindi lang niya kinasusuklaman si Alvin, ngunit nagkaroon din siya ng mas magandang impresyon sa kanya. Si Clifford lamang ang maaaring magbanta sa kanyang posisyon sa Rising Sky Mansion bago niya nilinang ang Devouring Dark Devil technique. Si Clifford ang tanging tao sa kanyang mga kapantay na maaaring lumaban para sa posisyon ng Mansion Master kasama niya. Ngayong patay na si Clifford, wala na siyang karibal sa posisyon. Gayunpaman, kahit na hindi namatay si Clifford, hindi siya natatakot na labanan siya. Siya ay nasa tuktok ng Refined Saint stage pagkatapos ng lahat. Ang Flowery Monk at Solomon na nasa Mastery Refined Saint stage ay pinatay pa niya. Kailangan ba niyang matakot kay Clifford na nasa Intermediate Refined Saint stage lang? Bagamat walang interes si JC sa paghihiganti para kay Clifford, sa harap ng sabik na tingin ng mga tao sa Rising Sky Mansion, mabilis niyang napagpasyahan na hamanin si Mon. Sa kanyang opinyon, ang paghamon kay Mon ay isang formalidad lamang. Dahil nasaksihan ni Mon ang kanyang lakas kanina, hindi niya akalain na si Mon ay maglalakas loob na tanggapin ang kanyang hamon. Bagamat isa lamang itong formalidad, sapat na ito upang maiangat ang kanyang posisyon sa puso ng mga tao mula sa Rising Sky Mansion. Ito ay walang alinlangan na magiging kapaki-pakinabang sa kanya kapag siya ay naging Mansion Master sa hinaharap. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng iba, isang tao ang hindi nagtagal ay lumabas mula sa grupo ng mga tao ng Rising Sky Mansion. Pakiusap, Young Mansion Master. Sa sandaling lumitaw ang alagad ng Rising Sky Mansion na ito, pumunta siya sa chess piece na kinaroroonan ni JC at hinamon si JC. Natural, walang sino man ang talagang nag-isip na siya ay may lakas ng loob na hamanin si JC. Alam nilang lahat na ito ay pandaraya lamang upang hamanin ni JC si Mon, ang peking katauhan ni Alvin. Inaamin ko ang pagkatalo ko. Tulad ng inaasahan ng lahat, inamin ni JC ang pagkatalo sa sandaling hinamon siya ng disipulo mula sa Rising Sky Mansion. Sa susunod na sandali, nang hindi hinintay na hamanin ni JC si Alvin, lahat ay ibinaling ang kanilang mga mata kay Alvin dahil alam nila kung ano ang susunod na gagawin ni JC. Tulad ng inaasahan nila, pagkatapos aminin ni JC ang pagkatalo, siya ay pumailang lang sa langit bago siya dumating sa chess piece ni Alvin. Napanatili ni JC ang kanyang posisyon, na umaaligid sa hangin. Tumingin siya kay Alvin ng dominanti. Ikaw si Mon, tama ba? To think you actually dare to kill disciples from my Rising Sky Mansion. Fight me if you dare. Ipaglaban mo ako kung maglakas loob ka. Ang mga salita ni JC ay malinaw na nagpapahiwatig na kung hindi tatanggapin ni Alvin ang kanyang hamon, ito ay nangangahulugan na siya ay isang duwag. Gayunpaman, hindi sinang-ayunan ng karamihan ang kanyang mga salita.
Firm. Sa tingin ba niya ay maaari niyang pukawin si Mon at tanggapin ang kanyang hamon sa pamamagitan ng pagsasabi ng mga ganoong salita? Tama. Maaaring gumana pa rin ito kung hindi niya ibunyag ang kanyang tunay na lakas, gayunpaman, ngayong naipakita na niya ang kanyang tunay na lakas, paano kaya tatanggapin ni Mon ang kanyang hamon? Hindi ba't naghahanap lang ng kamatayan iyon? Dapat lang maging mastery refined saint stage martial cultivator si Mon tulad ng Flowery Monk at Solomon. Ang Flowery Monk at Solomon ay talagang nakakaawa. Kung hindi sinasadya ni JC na itago ang kanyang cultivation base, hindi sana sila nakipag-away sa kanya, at hindi sana sila namatay. Eksakto. Ang JC na ito ay masyadong tuso. Nagbulungan ng mga tao sa kanilang sarili. Hindi nila akalain na tatanggapin ni Alvin ang hamon ni JC dahil napakalakas niya. Masasabing sa distrito ng Rising Sky Mansion, o maging sa lahat ng distrito ng Fourth-Rate Forces, malabong mayroong mas mababa sa edad na 50 taong kasing lakas ni JC. Wala pa siyang 50 taong gulang, ngunit nasa tuktok na siya ng Refined Saint Stage. Ang gayong tao ay bihira kahit sa mga parang ikatlong antas na puwersa. Sa sandaling inakala ng lahat na aaminin ni Alvin ang pagkatalo, lumabas siya at tumingin kay JC nang walang pakialam. Base sa iyong mga salita, tila sa tingin mo ay aaminin ko ang pagkatalo. Huwag mong sabihin sa akin na hindi ka aamin ng pagkatalo. Napangiti si JC nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Bakit ko aaminin ang pagkatalo? Dahil gusto mo ng labanan, labanan natin. Patuloy na sinabi ni Alvin nang walang pakialam. Gayunpaman, nang maabot niya ang dulo ng kanyang pangungusap, lumakas ang kanyang boses. Dahil gusto mong lumaban, laban tayo pagkatapos. Sa sandaling umalis ang mga salitang ito sa bibig ni Alvin, agad na bumalot ang katahimikan sa nimble chess set. Maririnig pa ang mabilis at mahinang paghinga ng mga taong naruroon sa eksena. Ang mga mata ng lahat ay sinanay kay Alvin. Talagang tinanggap ng Mon na ito ang hamon ni JC. My goodness! Hindi ba siya natatakot sa kamatayan? Sa lakas ni JC, maliban kung si Mon ay nasa tuktok din ng Refined Saint Stage, hindi siya magiging katapat ni JC. Dahil naglakas loob siyang tanggapin ang hamon ni JC, huwag mong sabihin sa akin na isa rin siyang martial cultivator sa tuktok ng Refined Saint Stage. How's that possible? Huwag mong kakalimutan na wala pa siyang 40 taong gulang. Isang martial cultivator na wala pang 40 taong gulang na nasa tuktok ng Refined Saint Stage, isinasantabi na walang ganoon sa lower province ng Dao Martial Saint Land, kahit na ang ganoong tao ay umiiral sa upper province ng Dao Martial Saint Land, maituturing din siyang outstanding doon. Nang bumalik ang pakiramdam ng mga tao, sinimulan nila ang kanilang talakayan na umikot kay Alvin. Little Brother Mon, huwag magmadali. Bagamat si JC ay nakarating lamang sa tuktok ng Refined Saint Stage, at ang kanyang cultivation base ay hindi pa ganoon katatag, ang kanyang cultivation base ay nasa tuktok pa rin ng Refined Saint Stage kahit ano pa ang mangyari. Ang Mastery Refined Saint Stage ay hindi maihahambing dito. Sa sandaling ito, pinaalalahanan ni Zadek si Alvin sa pamamagitan ng voice transmission. Pinaalalahanan din siya ni Godric. Zadek man o Godric, pareho silang ayaw tanggapin ni Mon ang hamon ni JC dahil baka mapatay siya. Si Mon ay isang mahuhusay na martial cultivator na lubos nilang pinahahalagahan. Naturally, hindi nila nais na magkaroon ng anumang pinsala sa kanya. Sa kasamaang palad, sa harap ng kanilang mga salita, ngumiti lamang si Alvin at tumugon sa pamamagitan ng voice transmission, "Salamat sa iyong pag-aalala, ngunit naniniwala ako na wala siyang kakayahang patayin ako." Ang rurok ng Refined Saint Stage. Hindi pa ba stable ang cultivation base? Nang marinig ang mga salita ni Zadek, ang orihinal na magulong emosyon ni Alvin ay nagsimulang kumalma. Natural, naniwala siya sa mga salita ni Zadek. Pagkatapos ng lahat, siya ang Vice Mansion Master ng 4th Rated Force, Sky Hurdle Mansion. Dati, higit siyang nag-aalala na ang cultivation base ni JC sa tuktok ng Refined Saint Stage ay naging matatag na dahil hindi na magiging madali ang pakikitungo sa kanya kung iyon ang mangyayari.
Gayunpaman, matapos malaman na ang cultivation base ni JC ay hindi naging matatag, mas naging komportable siya. Natural, medyo magaan lang ang pakiramdam niya. Kahit na ang cultivation base ni JC ay hindi pa tumatag, ito ay nasa refined saint stage pa rin. Ang mastery refined saint stage ay hindi maihahambing dito. Hindi alam ni Zadek ang kasalukuyang cultivation base ni Alvin. Kung alam niyang nasa pristine refined saint stage lang ang kanyang cultivation base, malamang na magugulat siya na atakihin siya sa puso. Ang pagpatay kay Clifford, isang kilalang powerhouse sa intermediate refined saint stage, noong ang kanyang cultivation base ay nasa pristine refined saint stage lamang. Walang nakarinig ng ganoong katawa-tawang bagay noon sa Dow Marshall Saint Land. Gayunpaman, nagawa na ito ni Alvin. Magaling! Magaling! Napakahusay! Si JC na saglit na nagulat sa pagtanggap ni Alvin sa kanyang hamon kaya sa wakas ay nanambalik ang kanyang katinoan. Ang kanyang mga mata ay kumikinang habang nakatingin kay Alvin. Mon, aaminin kong matapang ka. Sa kasamaang palad, hindi lahat ng matatapang na tao ay makakaligtas sa mundong ito ng mga martial artist. Mabilis kong ipapakita sa iyo kung gaano kakatanga sa pagtanggap mo sa hamon ko. Sandali lang. Marahil, hindi mo na malalaman kung gaano kakatanga dahil malamang na mapapatay kita sa isang suntok. Nang matapos ni JC ang kanyang pangungusap, ngumiti siya ng mapanukso. Para bang sigurado siyang papatayin niya si Alvin. Ganun ba? Kahit na may magandang ugali si Alvin, hindi niya maiwasang magalit nang marinig niya ang mga salita ni JC. Ano? Galit ka ba? Isang nakakasilaw ng ngiti si JC. Kung ganoon, mas mabuting magalit ka sa lahat ng gusto mo ngayon. Baka hindi ka na magkaroon ng pagkakataon mamaya. Firms. Ngumuso si Alvin at hindi siya pinansin. Tinitigan lang siya nito ng malamig. Maaari kang gumawa ng unang hakbang. Hindi kita sasamantalahin, nanunuyang sabi ni JC. Nang marinig ni Alvin ang mga mapanuksong salita ni JC, ang apoy ng galit ay sumibol sa kanyang puso. Gayunpaman, karamihan sa mga tao ay nakaramdam ng kawalang interes nang marinig nila ang mga salita ni JC dahil pakiramdam nila ay may kakayahan siyang magsalita ng mga ganoong salita. Nasipa ba ng asno ang ulo ni Mon? Tinanggap niya talaga ang hamon ni JC. Baka hindi niya alam na naghahanap siya ng kamatayan. Firms. Naghahanap lang siya ng kamatayan. Hindi gaanong tao sa karamihan ang tumanggap kay Mon. Bukod sa ilang sectless cultivator na nag-aalalang tumingin kay Alvin, lahat ay nanunood nito na parang nanunood ng palabas. Ang mga taong ito ay kadalasang mula sa ibang mga sekta at may ayaw sa mga walang sekta na magsasaka. Lalo nilang ayaw sa mga sectless cultivator na namumukod tangi tulad ni Alvin dahil nagdulot ito ng inggit sa kanila. Ang katotohanan na siya ay nagtataglay ng ganoong cultivation base sa kanyang edad ay mas nakakainis. Si Alvin ay bumangon sa hangin mula sa higanting piraso ng chess. Sa wakas ay huminto siya ng kapantay niya si JC. Makikita ang determinasyon sa mga mata ni Alvin habang nakatingin siya kay JC. Nympha, tutulungan ka ni Brother Alvin na paksain ang problemang ito ngayon. Mula ngayon, maaari kang maging malaya gaya ng dati. Nang maisip ni Alvin ang kasalukuyang nympha na puno ng pagkabalisa kumpara sa malikot na nympha mula noon, naramdaman niya muli ang pananakit ng kanyang puso. Dahil dito, kailangan niyang patayin si JC ngayon kahit na ano pa kahit na medyo mahirap sa kanyang kasalukuyang lakas. At Solomon. Bagamat kami ay mga estranghero, dahil ang iyong yin-yang Toki swords ay hindi direktang tumulong sa aking sovereign heart sword na gumawa ng isang pambihirang tagumpay, maaari itong ituring na ako ay may utang na loob sa iyo. Babayaran kita ngayon. Kapag namatay si JC, dapat ay makapagpahinga ka ng mapayapa sa Netherworld, naisip ni Alvin sa kanyang sarili. 1696. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng iba, sina Alvin at JC ay nakatayo sa magkabilang panig ng isa't isa. Bagamat maraming tao sa nimble chess set, tahimik sila. Lahat ay nakatingin kina Alvin at JC ng buong konsentrasyon. Bagamat alam na nila kung ano ang kahihinatnan ng labanan, sa kaibuturan ng kanilang puso, umaasa pa rin sila ng isang himala.
Kung tutuusin, mas magiging exciting ang palabas kung may nangyaring milagro. Kung tutuusin, kung papatayin ni JC si Mon tulad ng inaasahan nila, hindi sila magugulat. Sina Zadek at Godric ay nagpalitan ng tingin sa isa't isa at tahimik na umiling bago sila bumaantong hininga. Pakiramdam nila ay wala silang magawa sa pagmamadali ni Mon. Bagamat gusto nila na may magagawa sila, hindi sila maaaring manghimasok dahil ito ang sariling desisyon ni Mon. Sa sandaling ito, si Alvin, na gumagamit ng pangalang Mon, ay malamig na tumitig kay JC. Dahil hiniling sa kanya ni JC na kumilos muna, natural, hindi siya tatanggi. Sa sandaling ito, ang Sun True Origin na bumangon mula sa katawan ni Alvin ay parang isang nakasisilaw na araw. Agad itong kumalat sa buong lugar, dahilan para dumilat ang mga mata ng maraming tao. Anong uri ng katangian mayroon ang tunay na pinagmulan ni Mon? Bakit parang kakaiba ito? Tama. First time kong makakita ng ganoong True Origin din. Nang ang tunay na pinagmulan ni Alvin ay lumabas sa kanyang katawan, maraming tao ang nagsimulang mag-usap sa kanilang sarili. Hindi nagtagal, sa ilalim ng kanilang mga mata na nagbabantay, si Alvin ay ganap na nabalot ng isang layer ng gintong liwanag. Ang ginintoang liwanag na katulad ng araw ay patuloy na lumawak bago ito tuluyang tumira sa anyo ng isang dambuhalang bola ng liwanag na may lapad na 100 metro ang lapad. Talagang hindi pinapayagan ang kanyang teritoryo na may makakita sa loob. Nang makita ito, maraming tao ang ngumiti ng pilit. Lahat ng naruroon sa eksena, bukod kay JC at ang kuba na binata na sumunod sa kanya dito, ay nakakita ng teritoryo ni Alvin kanina. Hindi man sila gaanong nabigla, medyo nagulat pa rin sila. Ito ang unang pagkakataon nilang makakita ng ganoong teritoryo kung tutuusin. Maya-maya, may tumunog, sa anumang paraan, sigurado akong may kinalaman sa mga espada ang teritoryo ni Mon. Hindi ba halata? Noong nag-away sina Mon at Clifford kanina, pinagsama niya ang kanyang teritoryo sa isang gintong espada para patayin si Clifford, sabi ng iba. Samantala, hindi maiwasan ni JC na mamangha nang makita niya ang teritoryo ni Alvin na nakabitin sa kalangitan na parang isang nakasisilaw na araw. Ang teritoryo sa kanyang harapan na tila isang nakakasilaw na araw ay naging dahilan upang hindi niya makita ang nangyayari sa loob. Ang hindi alam ay ang pinaka-nakakatakot na bagay. Dahil sa kadahilanang ito, kahit na si JC ay isa ng Devil Cultivator sa tuktok ng Refined Saint stage, tumigil siya sa pagtingin sa teritoryo ni Alvin at hinarap ito ng may tame time na ekspresyon. Ang kubo na binata na sumunod kay JC dito ay natarante rin sa teritoryo ni Alvin. Ito ang unang pagkakataon niyang makakita ng kakaibang teritoryo kung tutuusin. Gayunpaman, sa sandaling naisip niya ang kasalukuyang lakas ng kanyang Young Mansion Master, muli siyang nag-relax. Sumilay sa kanyang mukha ang isang mapanuksong ngiti habang iniisip niya sa kanyang sarili, walang silbi kahit na espesyal ang iyong teritoryo. Nakatadhana kang mamatay sa mga kamay ni Young Mansion Master. Boom! 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 Habang umalangaw-ngaw sa hangin ang sunod-sunod na malalakas na pagsabog, si Alvin na natatakpan ng isang layer ng gininto ang liwanag sa wakas ay kumilos. Sa sandaling lumipat siya, lumipat din ang kanyang 10,000 swords territory. Nang lumipat ang teritoryo, nakatagpo ito ng malakas na pagtutol. Dahil sa friction na dulot ng lakas ng resistensya, isang malakas na ingay ang tumunog sa hangin. Nang umikot ang True Origin sa katawan ni JC at ang Devil Chi ay umakyat sa langit, ang malaking gintong bola ng liwanag na bumabalot kay Alvin dito, na siyang 10,000 sword territory na pinagsama-sama mula sa Sun True Origin, ay lumiit din ng husto. Sa isang kisap lang ng mata, muling lumitaw ang figure ni Alvin sa mga mata ng lahat. Sa prosesong ito, bukod kina Zadek, Godric, at Carson, walang ibang nakakita nito. Nakikita ni Zadek at ng iba pang dalawa habang ang teritoryo ni Alvin ay mabilis na lumiliit, ang 10,000 swords na umaalingaw-ngaw sa loob ay unti-unti ding nagsanib sa isa. Sa huli, ito ay lumitaw sa kanyang kamay sa anyo ng isang 3 talampakang haba na talim na nagniningning ng napakaganda na may gininto ang liwanag.
Bagamat ang talim na may 3 talampakang haba sa kanyang kamay ay hindi isang tunay na espada, ang sword chi na ibinuga nito ay lubhang nakakatakot. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng iba, hawak ni Alvin ang ginintoang talim na may 3 talampakan ang haba. Ang kanyang buong pagkatao ay nagbuga ng sword chi habang nakatayo siya roon. Sword Cultivator. Sa sandaling ito, ang puso ng maraming tao ay nabigla nang lumitaw ang kaisipang ito sa kanilang isipan. Ang lahat ay halos tiyak na si Alvin ay isang sword cultivator. Ang espada sa kanyang kamay ay tila pinagsama-sama mula sa kanyang teritoryo. Ang nakakatakot na sword chi na ibinubuga nito ay mas nakakatakot kaysa sa yin yang Toki swords na binago ng teritoryo ni Solomon, bulalas ng maraming tao na mas maunawain sa pagkabigla. Tama. Talagang may malaking agwat sa pagitan ng yin yang Toki swords ni Solomon at ng espada sa kanyang kamay, sigaw ng maraming tao. Ito ay dahil ang gininto ang talim na may 3 talampakang haba sa kamay ni Alvin ay naglalaman din ng lalim ng ikalawang yugto ng Sovereign Heart Sword, ang Sword Shadowed Heart. Kung ang isa ay magbibigay ng mas malapit na pansin dito, ang isang tao ay maaaring malabo na makita ang mga naaninag na anino ng mga espada na umiikot sa paligid ng gintong espada sa mga kamay ni Alvin. Ang mga anino ng espada na ito ay lumitaw lamang pagkatapos ihagis ni Alvin ang Sword Shadowed Heart, ang ikalawang yugto ng Sovereign Heart Sword. Sa sandaling ito, pinatatag din ni JC ang kanyang teritoryo. Ngumuso siya habang kinukutya si Alvin. Paano kung isa siyang sword cultivator? Masyado pa siyang mahina para makayanan ang isang suntok mula sa akin. Gayunpaman, hindi tumugon sa kanya si Alvin. Upang maging mas tumpak, hindi sumagot si Alvin sa kanya sa salita. Tinugon niya ang espada sa kanyang kamay na kumikinang na parang araw. Whoosh! Ang espada ay naglaslas sa kalangitan kasama si Alvin. Nagbigay ito ng kakaibang pakiramdam. Para bang si Alvin ay nag-transform sa kanyang sarili bilang isang espada habang siya ay sumugod patungo kay JC gamit ang isang hampas. Whoosh! 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 Sa pagharap sa nananakot na si Alvin na ito, hindi rin nang ahas si JC na maging pabaya. Sa isang pitik ng kanyang mga kamay, lumipat din ang kanyang Typhoon Territory sa sandaling ito. Maya-maya pa, pumihit ito at naging isang malaking buhawi. Ang Devil Chi ay bumangon ng malakas sa buhawi. Bagamat hindi ito kasing lakas noong itinapon niya ito upang patayin ang Flowery Monk at Solomon, nagkaroon lamang ng kaunting pagkakaiba sa lakas. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng iba, si Alvin at ang kanyang espada ay sumugod sa buhawi. Hingal! 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 Sabay-sabay na hingal ang mga tao habang nakaawang nakatingin sa figurang sumugod sa buhawi. Gayunpaman, sila ay binigyan ng malaking pagkabigla sa lalong madaling panahon. Ito ay dahil wala silang nakitang ambon ng dugo na kanilang inaasahan. Ang mon na ito ay talagang nakaligtas pagkatapos sumugod sa buhawi na binago ni JC gamit ang kanyang teritoryo. Talagang hindi siya simpleng tao. Sa tingin ko si Mon ay malamang na isang napakabihirang namumukod tanging powerhouse sa mga Mastery Refined Saint Stage Martial Cultivators. Eksakto. Gayunpaman, ang pagtanggap sa hamon ni JC ay magiging pinakamalaking pagkakamali sa kanyang buhay. Siguradong magdudulot ito ng pagkawala ng kanyang buhay. Masyado siyang padalos-dalos. Kung hindi, sa kanyang likas na talento, pabayaan ang isang 4th-rate na puwersa, kahit isang quasi-3rd-rate na puwersa ay lalaban hanggang wakas upang tanggapin siya bilang isang disipulo. Maraming tao ang bumaantong hininga, pakiramdam na si Alvin ay masyadong nagmamadali sa pagtanggap ng hamon ni JC. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.